Kinalulungkot ko yung sagot ko, ano, kapatid, na baka magdamdam kayo. Yung mahal na araw, yung araw ng mga patay, yung Pasko, yung Three Kings, wala naman lahat sa Biblia yan eh. Alam mo, unang-una, halimbawa, ano, yung Three Kings, ano, yung Three Kings. Wala naman Three Kings sa Biblia eh. Wala nun. Basahin natin yung dumalaw kay Jesus kung Three Kings. Sa Mateo 2:1, patuloy. Pakinggan mo nakasulat. Nang ipanganak nga si Jesus sa Bethlehem ng Judea, sa mga kaarawan ng haring si Herodes, narito, ang mga pantas na lalaki ay nagsidating sa Jerusalem mula sa silanganan na nagsisipagsabi, saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan, at naparito kami upang siya'y sambahin. Ayan. Ang sabi ng banal na kasulatan, nang ipanganak daw ang Panginoong Jesus, merong dumating mula sa silanganan mga pantas na lalaki. Wise men. Iha, nag-aaral ka ba? Opo, Brad, nag-aaral. Nakakabasa ka na siguro, no, ng Ingles, di ba? Opo, Brad. Pwede ba pabasa ko sa iyo yung 2:1 of Matthew? Pakilagay nyo nga sa screen sa English. Matthew 2:1. Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem. Ayan. Sino yung pumunta sa Jerusalem? Wise men po. Wise men. May nakalagay bang 3? Wala po, Brad. Awan meti saok 3. Walang salitang 3. Walang 3. At meron ba nakalagay na king? Iha? Wala po, wise men po. Wise men. Wala nakalagay na 3 kings. Wala nakalagay 3 wise men. Ang nakalagay lang, wise men. Meaning, plural yan. Pwede yung 4, pwede yung 2, pwede yung 3, pwede yung 5. Bakit? Pero wala nakalagay na 3. Basta yan plural, wise men. Alam mo naman ang conjugation ng ang mga form ng noun, ano? Man, singular. Men, plural. Woman, singular. Women, plural. Ang nakalagay, wise men. Ibig sabihin, plural. Maaaring 2, maaaring 3, maaaring 4, maaaring 5. Pero wala nakalagay na 3. Agreed? Agree po. Yan. Ngayon, may nakalagay ba sila ay kings? Wala po. Ngayon, tatanungin kita, Iha. Nag-aaral ka, sabi mo, di marunong ka na ng logic, di ba? Opo. Marunong ka logic, ha? Eto ngayon, testingin ko kung marunong ka na ng logic. Ikaw ba, papayagan ng tatay mo, 12 o'clock in the midnight, lalabas kang mag-isa? Hindi po, sigurado hindi po. Bakit? Gabi na po, at saka babae po ako. Hindi po, lumabas ng mga... Yan ang logic. Yan ang sinasabi ko, logic. Hindi ka papalabasin ng tatay mo na mag-isa ng gabi. Unang-una, ang logic, babae ka. At ikalawa, gabi na. Ikatlo, maraming masamang loob. Baka ka ma-rape. Hindi ba ganon, kapatid? Tama po, Brad. O ngayon, tatanungin kita. Kung ikaw ay hari ng isang kaharian, hari ka, lalabas ka bang mag-isa? Siyempre hindi po. Yung mga pinaghaharian mo, papayag ba na ikaw lang mag-isa, maglalakbay kang malayo? Sigurado hindi po sila papayag kasi marami po sigurong magtatangka sa buhay ko dahil nga sa hari po ako. Ayan, ngayon kung 3 kayong hari, lalabas ba kayo? 3 lang kayo? Pare-pareho kayong hari. Lalabas ba kayo? 3 lang kayo? Maglalakbay kayo ng malayo? Tatawid kayo ng mga bundok, mga disyerto? Lalakbay ba kayo ng 3 lang kayo? Pare-pareho kayong hari? Hindi rin po. Ngayon, ganito kapatid. Nakikita mo ba yung Belen? Opo.
Hindi ba ang nasa Belen, yung si Jesus, baby Jesus, nasa manger, ano? Nasa sabsaban. Tapos si San Jose, nakatayo, may hawak na tungkod. Si Santa Maria nakaupo. Tapos meron 3 hari na nakaluhod. Nakikita mo yon? Palagi ko pong nakikita yung pagpas. Ayan. Ngayon, ganito. Eto logic. Kung 3 kayong hari, kung may kasama ka, kapatid, may kasama kang mga alipin o mga subjects mo o mga gwardya mo, pagsasambahin mo ba si Jesus, hindi mo sila isasamang sumamba rin? Siyempre po, isasama ko sila. Jesus nga po, di ba? Oh, yon. So, yung Belen ay dinidipik ng Belen, katangahan yun. Dapat kasi, kung 3 silang hari, meron silang tiga sa 10 bodyguard, ang makikita mo sa Belen, ang tigsa 10 bodyguard ng hari, di lalabas 33 na sila, no? At saka 3 si Maria, at saka si Jose, at saka si Jesus. Dapat 36 at least ang mga nakapaligid doon at sumasamba kay Jesus. Hindi. Unang-una, wala sa Biblia yung salitang 3 hari. Pero pinaniwala kayo na 3 yung hari. Tapos nilagyan pa ng pangalan. 6 na taon nang nakapanik sa langit si Kristo bago lumabas yung Gaspar, Melchor at Baltasar. Huwag kayong magagalit kasi tinatanong mo ako, no? Gaya nung Christmas. Sabi nyo si Kristo pinanganak 25 ng Disyembre. Kaya Christmas yon. Pero hindi totoong si Kristo pinanganak ng December, kapatid. Kasi nung ipanganak si Kristo, hindi naman malamig. Hindi malamig noon, walang yelo noon. Alam mo, pag December may yelo malamig Lalo na doon sa Bethlehem, nagyeyelo ron pagka December. Pakita ko sa iyo ang Bethlehem pag December Yan sa Bethlehem yan merong yelo Diyan pinanganak ang Panginoong Jesus. Diyan pinanganak. Kung December siya pinanganak, lalabas puro yelo. Nung ipanganak si Kristo, ano ba ang sabi ng Biblia? Pakinggan mo sa Lucas 2:7. At kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki, at ito'y binalot niya ng mga lampin, at inihiga sa isang pasabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. At may mga pastor ng tupa sa lupain ding yaon, na nangasaparang, na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila, at sila'y totoong nangatakot. At sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan, na siyang sasabuong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas, na siya ang Kristo, ang Panginoon. So, nung ipanganak ang Kristong Panginoon, merong mga pastor nasa parang, sa bukid, at pinagpupuyatan na bantayan yung kanilang kawan, yung mga tupa. Alam mo ba, kapatid, kung ano kinakain ng mga tupa? Opo, damo po. Damo. Pagka ba nakalatag ang yelo, makakakain ba ng damo yung tupa? Siyempre hindi po. Logic yan Pagka ba malamig, puro yelo, ikaw ang pastor, ilalabas mo ba yung mga tupa mo? Siyempre hindi po kasi malalamig. Malamig po sa labas. Malalamigan kayo, sisipunin kayo lahat, di ba? Ano ang ibig ko sabihin? Hindi posible, it is not possible, na si Kristo'y pinanganak ng Disyembre. Kasi winter ang Disyembre sa Bethlehem. So, hindi siya pinanganak ng December. Basahin natin ang Catholic Encyclopedia, Sister Luz. Ito po ay nasa volume 2 sa page 607 ng Catholic Encyclopedia. Ang title, Christmas. The feast of the Savior's birth is